Makakausap natin ngayon si Police Lieutenant Colonel Annalisa Armeza. Siya ang PIO Chief ng Eastern Visayas Police Office. Magandang gabi po sa inyo. Oo. Hello, ma'am. Hello. Hello po. Yes po. Good evening po. Opo. Kailan po matatapos ang investigasyon dito sa school shooting na ito? May family issues daw ang isa sa mga suspect. Ano na po ang latest? Yes ma'am, kagabi po ay nakapag-file na ng criminal complaint sa prosecutor's office against sa CICL age 15 years old and above. So as of now, mayroon na lang pong hinahabol na mga documents sa prosecutor's office, pero konti na lang po. I see. Klaruhin ko lang po, kasi parang iba-iba ang naririnig naming paliwanag tungkol doon po sa batas. Sinasabi po ng batas na ang 15 pataas ay mananagot na sa batas bilang parang adults, habang yung mababa sa 15 ay intervention lamang. Ano po ang pagkakaiba nito? Yes ma'am, under RA 9344, ang batang nagkasala sa batas, especially yung ating revised penal code and special laws na age 15, 1 day and above, kailangan i-refer to the social worker for assessment of discernment. Kasi i-determine ng social worker if that CICL acted with discernment or not. So if the CICL acted with discernment, magpo-proceed na po ang police with the filing of the criminal complaint. So if wala pong discernment, walang filing of criminal complaint, mag-undergo lang po ng intervention program ang bata. I see. So in the case nitong 15 anyos na dinesisyon na pong sampahan ng kaso, kumbaga parang kumbinsido na ang mga eksperto na mayroong discernment o pag-uunawa itong batang 15 anyos na ito sa kanyang ginawa. Yes, ma'am. That's correct po, ma'am. Kasi ni-refer po natin sa social worker and yung assessment nila is the CICL acted with discernment. Paano nga ba pong nakalusot yung mga baril na kanilang dala? Yes, ma'am. Sa investigation po na ginawa, itong isang bata na 15 years old, dumaan po sa gate ng school and actually nakita siya ng security guard na may dalang sling bag. However, yung isa, hindi kasi na-monitor ng security guard kung dumaan ba siya na malayan or hindi niya nakita na dumaan sa gate. So, further investigation, na-jump over siya sa likod, sa bakod, sa likod ng school. I see. So, bilang kayo po ay PNP, at itong peace and order ay kasama po sa inyong mandato, ano po ang inyong rekomendasyon para ito po hindi na mangyari ulit? Yes, ma'am. Our recommendation is na magkaroon ng planning and consultation and dialogue ang mga teachers with their superiors or kung yung kanilang secretary and the school heads para sa isang comprehensive na safety and security na measures ng eskwelahan. Which can include metal detection? Pwede po yun, ma'am. But then, if mayroon pang higher level of security to that, kasi na-observe po namin yung metal detector, kahit naman may dalang, hindi siya wala. Nagtutumutunog lang siya, pero yun lang. Hindi na verify kung yung cause ng pagtunog is deadly weapon or not. I see. Kasalanan na po yan ng gwardya. Kung tumunog, pagkatapos hindi po niya kakapkapan o titignan yung kanyang bag, ang isa pang tanong po dyan ay yung pondo. Pero nalaman po namin, meron palang pondo dapat. Ito pong mga eskwelahan na ito for security. Anyway, so magkakaroon po ng komperensya kung paano ito mapipigilan sa mga darating na panahon. Nasaan na po ang mga suspect sa ngayon? May pagbabanta daw sa kanilang buhay.
Yes, ma'am, ang custody po ng mga CICL ay na-turn over na po natin sa City Social Welfare Development Office ng Tacloban City. I see. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Police Lieutenant Colonel Annalisa Armesa. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.